Ako po si Marcus. Magandang araw po, Sir Nevkero. Sana ay mabigyang pansin din ang kwento ko sa channel mo. May kinalaman ito sa anak ng napangasawa kong single mom. Tawagin na lang natin ang bata sa pangalang Jepoy, 7 years old. At ang asawa ko naman ay si Joanne. Nagkakilala kami ni Joanne sa supermarket na pinagtatrabahuhan ko. Kasalukuyan siyang namimili noon kasama yung anak niya. Patakbo-takbo sa loob ng supermarket yung bata. Nakita ko namang sinasaway siya ng mami niya, pero sadyang makulit yung bata. Parang wala nga itong naririnig. Nakapila sa counter yung mami niya nang biglang makatabig ng babasaging display si Jepoy. Nakita ko kung papanong namutla yung mami niya dahil sa pagkabigla sa nagawa ng anak niya. Nagmamadali itong binalik yung mga pinamili dahil alam niyang kailangan niyang bayaran yung nabasag ng anak niya. Naawa naman ako, Sir Neb, kaya nilapitan ko siya at sabi ko wag na niyang intindihin dahil ako na ang magbabayad nun. Hindi siya makapaniwala sa pagbo-volunteer ko, kaya sobra ang naging pasasalamat niya sa akin. Pang-grocery lang daw talaga kasi yung pera niya. Mula noon, Sir Neb, naging magkaibigan na kami kasi nalaman ko na kapitbahay ko lang pala sila, bagong lipat sa lugar namin. Aminado ako, Sir Neb, sa umpisa pa lang ay attracted na agad ako sa kanya kasi maganda at sexy, maputi pa. Mabait din naman syempre. Nung una binaliwala ko yung feelings ko kasi may anak na. Iniisip ko syempre may asawa na siya. Pero nung nalaman ko na patay na yung asawa niya, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan siya at ganoon din yung kanyang anak. Lagi ko silang dinadalhan ng pagkain at binibilhan ko rin ng laruan yung bata. Napansin ko lang, Sir Neb, na yung bata ay laging nagsasalitang mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, natural lang siguro. Kasi ganoon naman yata talaga yung mga bata. May sariling mundo. Pero nung marinig ko at maintindihan ang sinasabi niya, ay nangilabot ako, Sir Neb. Kasi parang yung papa niyang namatay ang kinakausap niya. Sabi niya, wag daw itong mag-alala. Okay lang daw sila ni mami niya. May sinabi pa siya na namimiss na niya ito habang nakatingin siya sa upuan na wala namang nakaupo. Hindi ako nakatiis na sabihin yon kay Joanne. Pero ayon sa kanya, ganun lang daw talaga yung anak niya. Siguro daw ay namimiss na talaga nito yung tatay niya. Kaya nag-i-imagine na lang na kinakausap niya ito. Sabi ko naman, mainam din ka ako na kausapin niya yung anak niya para malaman kung ano nga ba ang nangyayari dito. Iginiit ni Joanne, Sir Neb, na walang third eye yung anak niya at hindi totoong nakikita niya yung papa niya. Pakiramdam ko na inis sa akin si Joanne kaya hindi ko na lang pinakialaman ang bagay na yon. Itinuon ko na lang yung pansin sa panliligaw sa kanya kasi gustong gusto ko talaga siya na makasama ko habang buhay. Tahimik ko lang na inobserbahan si Jepoy sa patuloy niyang pakikipaglaro sa tila nakikitang ama. Narinig ko pa isang beses na inaalok niya itong kumain. Habang abala si Joanne sa pagpe-prepare ng merienda namin sa kusina, tinanong ko si Jepoy kung nakikita ba niya yung papa niya. Tumango siya, Sir Neb, at sabi niya gusto raw ng papa niya na maglaro sila ng saranggola. Kaya tinanong niya ako kung marunong daw ba akong gumawa. Kung pwede ko raw ba siyang igawa ng saranggola. Hindi kaagad ako nakaimik, Sir Neb. Naiisip ko kung totoo ba ang sinabi niya na gusto raw ng papa niya na maglaro sila ng saranggola. Sa totoo lang po ay natakot na ako sa isiping yon. Gusto kong magduda pero may nagsasabi talaga sa akin na may kakaiba sa sitwasyong yon. Hindi muna ako umuo kay Jepoy. Sabi ko hindi ako marunong gumawa kahit marunong naman talaga ako. Baka kasi maging way pa yon para lumala lalo yung kondisyon niya. Nag-alala rin ako para sa kanya. Kasi Sir Neb, mahal ko yung mami niya. Kaya mahal ko rin siya na parang tunay kong anak. Para hindi na lang siya ma-disappoint,
Sinabi ko na pag-aaralan kong gumawa ng saranggola para sa kanya at kapag marunong na ako ay tsaka ko siya igagawa. Mukhang nasatisfied naman siya sa sinabi ko. Nakita ko kasi na ngumiti siya at sabi pa, "O ayan papa, pag-aaralan daw niya na gumawa ng saranggola. Pag naigawa na niya ako tsaka tayo maglalaro ha." Napalunok ako, Sir Neb, pero tulad ng mga nakaraang araw, nanahimik na lang ako. Kahit ang totoo ay nananayo na ang balahibo ko sa isipin na posibleng may kaharap nga kaming multo na siya lang ang nakakakita. May pagkakataon pa na bigla na lang siyang tumatawa ng malakas na para bang may katawanan siya. Nung officially na maging kami ni Joanne, nag-decide kami na magsama sa iisang bubong. Gusto ko sana na pakasalan siya, pero hindi pa raw siya handa sa ganoon kaya hindi ko na lang pinilit. Nirespeto ko yung desisyon niya. Tapos gusto ko rin sana na umupa kami ng bahay, pero kumontra uli siya. Ang sabi niya mas gusto raw niya na magstay kami sa bahay nila dahil ayaw daw niya na manibago yung anak niya sa ibang bahay. Pinagbigyan ko uli siya, Sir Neb. Ganoon ko siya kamahal. Kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Dahil magkasama na kami sa iisang bahay, kaya kaming dalawa ni Jepoy ay lalong naging malapit sa isa't isa. Tuwing uuwi ako galing sa trabaho ay palagi akong may pasalubong sa kanya, yung paborito niyang mga chocolate. Tuwang-tuwa siya, kaya tingin ko nga lagi niyang inaabangan ang pagdating ko. Hanggang isang araw na umuwi ako, nakita ko siyang malungkot. Nilapitan ko agad siya at tinanong kung bakit. Sabi niya, ayaw daw ng papa niya na lagi ko siyang inuuwian ng chocolate. Nagulat ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kung ito-tolerate ko ba yung ganoong paniniwala niya. Sasakyan ko na lang o ipipilit ko na imahinasyon lang niya ang tungkol sa papa niya. Hindi ko naman makausap si Joanne tungkol doon kasi baka pag-awayan lang namin. Pagdating kasi sa usapin ng anak niya ay napakasensitibo ni Joanne. Pinili ko na lang na sakyan ang sinasabi ni Jepoy. Sabi ko sige, kung ayaw ng papa niya ng chocolate, edi iba na lang ang ipapasalubong ko sa kanya. Bigla siyang tumawa sabay kausap sa harap niya at ang sabi niya, "Oh, narinig mo papa? Iba na lang daw ang ipapasalubong sa akin ni Daddy." Sinabihan kasi siya ni Joanne na Daddy na ang itawag sa akin. Anak na rin ang tawag ko sa kanya. Pero patuloy pa rin niyang kinakausap yung papa niya sa harapan ko kahit hindi ko ito nakikita. Ako naman, hindi ko maiwasan na hindi makaramdam ng takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Jepoy. Hanggang saan siya pagpapakitaan ng papa niya? O totoo ba talagang multo ng papa niya yung nakikita niya? Baka naman kasi napaglalaruan lang siya ng masamang espiritu dahil sa sobrang pagkamis niya sa papa niya. Naguguluhan talaga ako noon, Sir Neb, kasi naaawa rin ako kay Jepoy sa pinagdadaanan niya. Pero kung tama ang hinala ko na napaglalaruan siya ng masamang espiritu, kailangan siyang mapatingin sa espiritista o sa albularyo. Inisip ko kung paano ko yun gagawin nang hindi nalalaman ni Joanne. Sigurado kasi na ikagagalit niya yon. Gusto ko talagang matulungan si Jepoy. Kinausap ko muna siya at tinanong mabuti kung papa ba talaga niya yung nakikita niya. Pinadescribe ko pa sa kanya yung itsura nito. Nung ma-describe niya sa akin, napatingin ako sa larawan ng papa niyang nananatiling nakadisplay sa bahay. Yun na yun ang dinidescribe ni Jepoy. Gumapang yung kilabot sa katawan ko. Isang araw nagkataon na rest day ko at may pasok sa pinagtatrabahuhan niyang spa si Joanne. Naisip ko na yun na ang tamang pagkakataon para mapatignan ko si Jepoy. Wala akong kilalang espiritista kaya doon ko na lang siya dinala sa tiyuhin kong albularyo. Marami ring alam yung tiyuhin ko tungkol sa mga multo at mga espiritu. Tinawagan ko naman si Joanne at nagpaalam na papasyal lang kami ni Jepoy. Pumayag naman siya.
Basta wag lang daw kaming masyadong lalayo. Yun din ang sinabi ko kay Jepoy. Pero sinabi ko rin sa kanya na dadaan lang kami saglit sa tiyuhin ko dahil meron akong mahalagang bagay na sasabihin dito. Umokay naman siya. Nung makarating kami sa bahay ng tiyuhin ko na si Tio Pedring, agad kaming pinatuloy. Hinawakan niya si Jepoy sa ulo at pinakiramdaman. Ilang saglit din siyang nakapikit habang nakahawak sa ulo ni Jepoy. Tinanong na nga ako ni Jepoy kung bakit hinahawakan ang ulo niya. Binulungan ko siya. Sabi ko binibless lang siya ng tiyo ko para malayo siya sa kapahamakan. Maya-maya, Sir Neb, ay dumilat na yung tiyo ko. Dumistansya kami kay Jepoy para masabi niya sa akin ang dapat niyang sabihin. Sabi ng tiyuhin ko, wala naman daw siyang nararamdaman na masamang espiritu na lumulukob sa bata o nasa paligid nito. Sa tingin niya ay posibleng totoong multo ang nakakausap nito at posibleng yun nga ang kaluluwa ng kanyang ama. Binalaan ako ni Tio Pedring. Sabi niya sa akin, ang kaluluwang yun ang siyang nagkokontrol ngayon sa emosyon ni Jepoy. Nakasalalay dito ang ikatutuwa at ikagagalit ng bata. Kaya wag daw akong gagawa ng bagay na sa tingin ko ay hindi nito magugustuhan. Dahil gagamitin nito si Jepoy para iparamdam din sa akin ang kanyang galit. Tinanong ko si Tio Pedring kung bakit narito pa sa lupa ang tatay niya at hanggang kailan nito kokontrolin ang kanyang anak. Hindi masagot ni Tio ang tanong ko. Basta mag-ingat daw ako. Sa ngayon ay walang masamang espiritu ang nakikialam. Pero hindi imposible na may makialam at kapag nangyari yon ay baka madamay ako. Kaya bantayan ko lang daw at proteksyonan si Jepoy sa lahat ng oras na kaya ko. Naisip ko na kung magiging mas matibay ang banding namin ni Jepoy ay baka unti-unti na ring mapanatag ang papa niya sa kabilang buhay at iwan na nito si Jepoy. Hindi ko pa yata nabanggit, Sir Neb, na naging sakiting bata si Jepoy mula raw nang mamatay ang papa niya. Si Joanne mismo ang nagsabi sa akin nun. Kaya naisip ko na baka isang dahilan din ng madalas nitong pagkakasakit ang pakikipag-ugnayan nito sa kanyang papa na dapat ay nananahimik na sa kabilang buhay. Nung araw ding yon ay nag-decide ako na igawa ng saranggola si Jepoy. Magpapalipad kami sa bakanting lote malapit lang sa bahay namin. Gusto kong libangin siya para yung atensyon niya ay mawala sa kanyang papa. Baka sa ganoong paraan ay makalimutan na niya ito at hindi na siya nito pagpakitaan. Tuwang-tuwa si Jepoy nung maigawa ko siya ng saranggola, lalo na noong pinapalipad na namin ito. Pero hindi ko akalain, Sir Neb, na kahit sa ganoong senaryo ay maisisingit pa rin niya ang papa niya. Narinig kong binabanggit niya yung papa niya habang sinasabi na taasan pa ang pagpapalipad sa saranggola. Natigilan ako. Saglit ko siyang pinakinggan at pinanood habang kinakalaro niya yung papa niya na siya lang ang nakakakita. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sir Neb. Napatulala na lang ako dahil para akong nakalimutan ni Jepoy na kasama niya nung mga oras na yon. Mas nalibang siya sa banding nila ng papa niyang multo. Hindi ako makapaniwala. Kahit kunin ko yung atensyon niya ay tuloy pa rin siya sa pagpapalipad ng saranggola na akala mo talaga ay dalawa silang humahawak nito. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at inaya ko na siyang umuwi. Sabi ko baka dumating na yung mama niya. Nung mga sumunod na araw, naging madalas ang pagbabanding namin ni Jepoy sa labas. Kumakain kami sa mga fast food, namamasyal sa park at nagsisimba. Masyado kasing busy si Joanne sa trabaho, kaya hindi namin siya naisasama. Kapag magkasama kami ay hindi na masyadong nababanggit ni Jepoy yung papa niya. Hindi tulad dati na bukang bibig niya ito. Ikinatuwa ko yon, Sir Neb, dahil mukhang effective ang plano ko na ibaling ang atensyon ni Jepoy sa iba.
Pero pag uwi namin sa bahay, ganun na lang yung gulat ko nung madatnan namin sa sahig yung saranggolang ginawa ko. Sira-sira ito, Sir Neb, na parang sinadya ang pagkawasak. Nilapitan agad yon ni Jepoy at iniyakan. Sabi ko huwag siyang mag-alala at igagawa ko siya ng bago. Wala pa noon si Joanne. Nasa trabaho pa. Bago naman kami umalis ni Jepoy ay maayos na nakatabi lang yung saranggola sa kwarto niya. Malinis ang sala at sigurado akong walang ibang nakapasok sa bahay dahil nilak ko yun pag alis namin at nakalak pa rin naman pagdating namin. Kaya pala isipan sa akin kung sino ang posibleng gumawa nun. Naisip ko agad yung papa ni Jepoy. Tinanong ko si Jepoy kung nakikita ba niya sa mga sandaling yon yung papa niya. Kung naroon ba ito. Umiling si Jepoy. Wala raw. Tumakbo si Jepoy sa kusina, sa kwarto at kung saan-saan pa habang tinatawag yung papa niya. Pero hindi raw niya ito nakikita. Mukhang nagalit ang papa niya sa pagbabanding namin ni Jepoy. Pero ayoko masyadong magpa-apekto, Sir Neb. Kasi gusto ko talaga na lumaking normal si Jepoy. Ayokong lumaki siya na nabubuhay sa kababalaghan. Isang hapon, Sir Neb, kinatok ko si Jepoy sa kwarto niya. Ipapakita ko sa kanya yung bagong gawa kong saranggola at aayain ko siya na magpalipad uli kami sa bakanting lote. Pero hindi siya nagbukas ng pinto. Kumatok ako uli. Wala akong tugon na nakuha mula sa loob kaya nag-alala na ako. Hinanap ko yung duplicate ng susi ng kwarto niya. Nakita ko naman agad yon sa cabinet sa kwarto namin ni Joanne. Nung mabuksan ko na yung pinto ng kwarto ni Jepoy, naabutan ko siya na nakaupo sa lapag. Yakap ang sariling tuhod at nakatulala. Nilapitan ko agad at niyakap. Tinanong ko siya kung anong problema, kung may masakit ba sa kanya o ano. Nangilabot ako sa naging sagot niya, Sir Neb. Inalis niya ang pagkakayakap ko sa kanya. Tinignan niya ako ng matalim at sabi niya, ako raw ang problema. Umalis na raw ako sa bahay na yon. Nanindig talaga ang balahibo ko kasi alam ko na hindi yun magagawang sabihin sa akin ni Jepoy. Mula sa day 1 ng pagdating ko sa buhay nila ay naging okay kami ni Jepoy. Kaya ang pumasok agad sa isip ko ay ang papa niya. Baka sumanib ito sa kanya. Baka iniisip ng multo nito na inaagaw ko sa kanya ang anak niya, na naging sagabal ako sa ugnayan nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot kay Jepoy habang nananatiling matalim yung tingin niya sa akin. Ewan ko ba, Sir Neb, basta grabe yung takot na gumapang sa katawan ko dahil iba ang nakikita ko sa mga mata niya. Hindi talaga siya. Sa halip na sagutin ko yung sinabi niya ay niyakap ko uli siya at sabi ko lagi niyang tatandaan na mahal ko sila ng mama niya. Yun lang ang nasagot ko, Sir Neb. Pinilit ko na lang natatagan ang sarili ko. Sir Neb, dahil sa mga nangyayari ay pinag-iisipan kong mabuti kung ano ang susunod kong hakbang. Nag-aalala kasi talaga ako. Kapag pareho kaming nasa trabaho ni Joanne, sa pinsan niya namin inihahabilin si Jepoy. Pero sabi ng pinsan niya ay nagbabago na ang ugali ni Jepoy. Lagi na raw siyang sinisigawan at nananakit na. Nasaksihan din naman namin yon. At mismong sa harapan namin ay biglang nagwawala si Jepoy. Lahat ng gamit na mahawakan ay hinahagis niya. Tapos tsaka ito magmumukmuk sa kwarto niya. Kaya na problema kami. May palagay ako na ako ang pinagwawalaan ng multo ng papa nito na nagtatago sa likod ng kanyang anak. Dahil doon, napilitan akong sabihin kay Joanne ang opinyon ko tungkol kay Jepoy, na ito ay kinukontrol ng multo ng yumao niyang asawa. Kita ko sa ekspresyon ng mukha ni Joanne na natatawa o naiinis sa sinabi ko. Ang laki-laki ko na raw ay naniniwala pa ako sa multo.
Binalaan din ako ni Joanne na kung ipipilit ko sa kanya ang sinasabi ko ay maghihiwalay daw kami. Iginiit niya na mabuting tao ang papa ni Jepoy, kaya kung sakali man na nagmumulto ito ay hindi magagawa ang ganoon sa anak niya. Sinabi ko naman kay Joanne, kahit hiwalayan na niya ako, basta makita ko lang na maayos ang kalagayan ni Jepoy dahil minahal ko na rin ito na parang tunay kong anak. Nung araw na yon, Sir Neb, maghapon kaming hindi nagkibuan ni Joanne. Pero nung gabi, nag-usap kami ng masinsinan. Nagpasya siya na papatignan niya sa isang pediatric psychiatrist si Jepoy. Kinabukasan habang naglalakad kami, ay nilapitan ni Jepoy ang mama niya. May sinabi ito sa kanya. Pareho kaming nangilabot ni Joanne, Sir Neb, at yun yung pangyayari na naging dahilan para maniwala si Joanne sa mga sinasabi ko. Hindi boses bata yung nagsalita, Sir Neb, at ayon mismo kay Joanne, boses yon ng kanyang dating asawa. Walang problema sa anak ko. Hindi mo siya kailangang dalhin sa doktor. Ang kailangan mo lang gawin, palayasin mo iyang lalaking yan. Yun lang ang hinihiling ko, Joanne, para matahimik na ang pamilyang ito. Kahit takot na takot ako, Sir Neb, wala akong balak na sukuan silang dalawa. Sa halip na sa psychiatrist ay dinala ko sa tito ko yung mag-ina. Muli kong hiningi yung opinyon niya kung anong pwedeng gawin namin. Ayon sa kanya, subukan kong ako ang makipag-usap sa papa ni Jepoy. Ganun na nga yung ginawa ko, Sir Neb. Dumiretso kami sa sementeryo kung saan nakalibing yung papa ni Jepoy. Inalayan namin siya ng dasal, kasabay ng paghingi ko ng taus-pusong pahintulot na hayaan akong mahalin at alagaan ng kanyang mag-ina dahil wala na siya sa mundong ito. Pinangako ko na hinding-hindi ko pababayaan yung mag-ina niya kahit anong mangyari. Matapos yon, Sir Neb, nagkatinginan kami ni Joanne nung makita namin si Jepoy na nakabuka ang mga braso na parabang may kayakap. Siguro ay niyakap siya ng papa niya. Maya-maya nakita namin na umiiyak na yung bata. Sumunod na rin na napaiyak si Joanne. Medyo awkward yung posisyon ko nun, pero pinilit ko na lang na damayan siya sa mga oras na yon. Pagkatapos noon, nangupahan kami sa ibang apartment. Yung mga dating gamit at saka yung mga larawan ng asawa niya, iniwan namin doon sa kapatid niya. Ayaw daw ni Joanne na kalimutan yung asawa niya, pero ayaw din daw niya na makulong sila sa alaala nito at guluhin pa yung anak nila. Mula nung makalipat kami ng bahay, Sir Neb, hindi ko na ulit narinig si Jepoy na kinakausap yung papa niya. Hindi ko alam kung ano yung naging effective, yung pagtago ba ng mga gamit ng papa niya o yung pagdarasal namin at paghingi ko ng pahintulot sa kanya para sa kanyang mag-ina. Gayunpaman, Sir Neb, nagpatuloy kami sa paminsan-minsang pagbisita sa puntod niya sa tuwing magkakaroon kami ng oras at lalo na kapag may okasyon. Sa ngayon po, Sir Neb, ay meron na kaming sariling anak ni Joanne. Si Jepoy ay teenager na, pero mahilig pa ring magpalipad ng saranggola. Sabi niya sa tuwing ginagawa niya ito, ay naaalala niya yung papa niya. Ako rin, kapag nakikita ko yung saranggola ni Jepoy, naaalala ko rin kung paano siyang patuloy na pinrotektahan ng papa niya kahit ito ay nasa kabilang mundo na.